Sa gitna ng maalinsangang hapon sa isang barangay sa Pangasinan, tahimik na nagtatrabaho si Andre, isang batang mangingisda na may payak na pamumuhay ngunit matayog na pangarap. Bagamat lumaki siyang ulila, hindi ito naging hadlang sa kanyang pagnanais na sumikat bilang singer. Sa pangangalaga ng kanyang tita Luz, na isang mabait at masipag na babae, natutunan niyang harapin ang mga hamon ng buhay na may tapang at pag-asa. Habang inihahanda niya ang kanyang lambat at bangka, kausap niya si Tita Luz na abala sa pag-aayos ng kanilang munting tahanan. Tita, balang araw, hindi na tayo mag-aalala tungkol sa kinabukasan. Magiging sikat akong singer, at bibili ako ng malaking bahay para sa atin, sabi ni Andre. Andre anak, mahalaga ang mangarap, ngunit huwag mong kalimutan ang iyong kasalukuyan. Ang pagiging mangingisda ay marangal na trabaho. Musikang mula sa iyong puso ang iyong tunay na yaman, tugon ni Tita Luz. Oo naman tita, pero mas masaya kung kasama ng musika ang ilang libo-libong tagahanga, di ba? Sambit ni Andre ng pabiro. Nagtawanan sila, ngunit sa kalooban ni Andre, seryoso ang kanyang mga salita. Bawat hapon, pagkatapos ng pangingisda, umaawit siya sa tabi ng dagat gamit ang lumang mikropono ng kanilang videoke. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, bihira siyang pansinin dahil hindi kagandahan ang kanyang boses. Madalas siyang madismaya, ngunit patuloy pa rin ang pag-asa sa kanyang puso. Isang hapon, habang umaawit siya ng kantang anak ni Freddie Aguilar, napansin niyang may ilang kabataan na nakikinig sa kanya mula sa di kalayuan. Ay, si Andre na naman. Pareho lang naman ang kanta niya araw-araw, sambit ng isang bata. Oo nga, at parang wala namang pagbabago sa boses niya, sabi ng isa pa. Narinig ito ni Andre at saglit siyang natigilan. Napayuko siya, nadama ang bigat ng pangungutya. Subalit, imbes na sumuko, lalo itong nagbigay sa kanya ng determinasyon na patunayan ang kanyang sarili. Balang araw, mapapahanga ko rin kayo. Hindi ako magpapatalo sa mga pangungutya nyo, sabi ni Andre sa sarili. Pag-uwi niya, ipinahayag niya ang kanyang damdamin kay Tita Luz habang sila'y naghahapunan. Tita, minsan parang gusto ko nang sumuko. Pero, kapag naalala ko ang mga pangarap ko, nabibigyan ako ng lakas na ituloy ang laban, sabi ni Andre. Alam mo Andre, ang bawat dakilang singer ay dumaan sa maraming pagsubok. Ang mahalaga, patuloy kang kumakanta mula sa puso. Balang araw, makikita rin ng mundo ang iyong tunay na galing, tugon ni Tita Luz. Sa mga salitang iyon, napawi ang pag-aalinlangan ni Andre. Tumibay ang kanyang loob na harapin ang mga susunod na araw na may bagong pag-asa at determinasyon. Sa mga simpleng salita ni Tita Luz, muling nag-alab ang kanyang pangarap na sumikat hindi lamang sa kanilang barangay kundi sa buong mundo. Ang mga pangarap na ito ang magiging sandigan niya sa mga darating na hamon at pagkakataon. Isang umaga, habang masigasig na naghahagis ng lambat sa tahimik na dagat ng Pangasinan, natagpuan ni Andre ang isang lumang bote na lumulutang sa malapit. Ang bote, na pinalamutian ng lumang tanso at mga banyagang simbolo, ay agad na pumukaw sa kanyang interes. Sa pag-usisa, dahan-dahan niyang binuksan ito, at sa pagbukas, isang mahinang usok ang lumabas, na agad namang humupa. Mula sa bote, isang maliit na nilalang ang lumitaw, nakadamit ng makukulay na tela na may kumikinang na mga butil. Ang duwende, na nagpakilala bilang si Pagsibol, ay tumalon mula sa bote papunta sa palad ni Andre. Magandang araw Andre. Ako si Pagsibol, ang duwende na nakatira sa bote na yan ng mahabang panahon. Nakalaya mo ako, at bilang pasasalamat, nais kong magbigay sa iyo ng isang kahilingan, sabi ni Pagsibol. Nabigla si Andre, hindi lamang sa biglaang paglitaw ng duwende kundi pati na rin sa alok nitong kahilingan. Saglit siyang nag-isip, tumingin sa kalawakan ng dagat, at pagkatapos ay tiningnan si Pagsibol. Pagsibol, matagal ko ng pangarap na maging isang mahusay na singer, pero hindi ako biniyayaan ng magandang boses. Kung maaari, iyan ang gusto kong hilingin, ang magkaroon ng boses na kayang magpaantig ng damdamin ng sinumang makadinig, tugon ni Andre, puno ng pag-asa. Iyan ay isang marangal na kahilingan Andre. Dahil sa iyong kabutihan at sa pagpapalaya mo sa akin, ito'y iyong makakamit, sambit ni Pagsibol ng may ngiti. Sa isang iglap, kumislap ang paligid nila, at naramdaman ni Andre ang isang kakaibang sensasyon na dumadaloy sa kanyang lalamunan at bibig. Andre, subukan mong kumanta ngayon, sabi ni Pagsibol, habang nakatitig sa kanyang mga mata na puno ng pagtitiwala. Nanginginig,
Sinimulan ni Andre na kumanta ng paborito niyang kanta. Sa kanyang pagkabigla, ang dating hindi kagandahang boses ay nagbago at naging malinaw, makapangyarihan, at puno ng damdamin, ang boses na matagal na niyang pinangarap. Hindi ako makapaniwala pagsibol. Ito ba talaga ang boses ko? Sambit ni Andre, halos maluha sa tuwa. Oo Andre, gamitin mo ang regalo na ito para sa mabuti, ipahayag ang iyong damdamin at inspirasyon sa mundo, tugon ni Pagsibol, na masayang masaya sa kanyang nagawang tulong. Nangako si Andre na gagamitin niya ang kanyang bagong boses upang maghatid ng inspirasyon at kagalakan sa lahat. Samantalang si Pagsibol, matapos tuparin ang kahilingan ni Andre, ay dahan-daang nagpaalam upang bumalik sa kanyang mahiwagang mundo. Iniwan si Andre sa tabi ng dagat, na ngayoy puno ng pangarap at posibilidad. Sa isang masiglang linggo ng umaga, abala ang buong barangay sa paghahanda para sa taunang pagtitipon na ginaganap sa plaza. Ang mga kalye ay pinalamutian ng makukulay na banderitas, at ang bawat sulok ay puno ng sigla sa pag-aayos ng mga pwesto para sa programa. Si Andre, na may bagong tinig na kaloob ng duwende, ay sabay na kinakabahan at nasa sabik. Nasa likod ng entablado, pinagpapawisan si Andre habang mahigpit na hawak ang mikropono. Kasama niya ang kanyang tita Luz, na abala rin sa pagbibigay ng huling payo bago siya umakyat sa entablado. Andre anak, tandaan mo, binigyan ka ng regalo na ito hindi para ikay mangamba, kundi para ibahagi ang iyong talento. Ano man ang mangyari, ipakita mo ang puso mo sa pag-awit, sabi ni Tita Luz. Tita, paano kung hindi nila magustuhan? Paano kung hindi nila tanggapin ang biglaang pagbabago ng boses ko? Tugon ni Andre. Anak, ang mahalaga ay ang katapatan mo sa iyong sining at ang pagnanais mong makapagbigay ng inspirasyon. Maging tapat ka sa iyong pag-awit, at mararamdaman nila ang puso at kaluluwa ng iyong musika, sambit ni Tita Luz. Nang tawagin na ang pangalan ni Andre, lumakad siya patungo sa harap ng entablado. Ang bawat hakbang ay mabigat sa kaba ngunit puno ng pag-asa. Ang mga mata ng barangay ay nakatutok sa kanya, umaasa sa karaniwang tinig ng batang madalas nilang marinig sa tabing dagat. Nang magsimula ang musika, huminga siya ng malalim at binuksan ang kanyang bibig. Sa unang nota pa lamang, nagulat ang lahat sa malinaw at makapangyarihang tinig na lumabas mula kay Andre. Ang dating medyo sintunadong boses ay napalitan ng isang boses na puno ng damdamin at lakas. Habang umaawit si Andre ng "Bayan Ko", unti-unting namuo ang luha sa mga mata ng ilang manonood. Ang mga tao sa barangay na bihirang magpakita ng emosyon ay abala sa pagpahid ng kanilang mga mata. Maririnig sa paligid ang mga bulong ng pagtataka at paghanga. Sa pagtatapos ng kanta, isang malakas na palakpakan ang sumabog sa plaza. Tumayo ang lahat, pinupuno ang hangin ng kanilang masigabong palakpak at hiyawan. Nakatayo si Andre, hindi makapaniwala sa init ng pagtanggap na kanyang natanggap. Pagbaba niya ng entablado, sinalubong siya ng yakap ni Tita Luz, na may luha sa mga mata. Nakita mo ba yon, Andre? Tinanggap nila, hindi lamang tinanggap kundi minahal din nila ang iyong boses. Sa gabing iyon, hindi lamang ang boses ni Andre ang nagbago kundi pati na rin ang kanyang tadhana. Ang dating hindi pinapansing batang singer sa tabing dagat ay unti-unting nakikilala bilang isang tunay na talento ng kanyang barangay. Matapos ang hindi inaasahang tagumpay ni Andre sa lokal na pagtatanghal, hindi nagtagal at nabuo ang usap-usapan sa buong barangay tungkol sa isang pambansang kompetisyon sa pag-awit na gaganapin sa isang sikat na TV network sa Maynila. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa pangingisda, lumapit ang kanyang mga kaibigan at ilang kapitbahay, dala ang magandang balita. Alam mo ba Andre, ito na ang pagkakataon mo, sambit ni Mang Cardo, isang matandang mangingisda na parang lolo na ni Andre sa pag-aaruga. Sa Maynila, sa harap ng maraming tao, makikita nila ang galing mo. Nag-aalangan si Andre. Mang Cardo, malaking pagbabago ito. Hindi ko alam kung ano ang aasahan doon, at natatakot ako na baka hindi ko maabot ang inaasahan nila. Huwag kang matakot Andre. Lahat kami dito sa barangay naniniwala sa'yo. Ang mahalaga, ibigay mo ang lahat, at magpakatotoo ka, tugon ni Mang Cardo. Pinalakas ang loob ni Andre. Habang papalapit ang araw ng kompetisyon, nagpasya si Andre na tanggapin ang hamon. Pinaghandaan niya ang kanyang pag-alis kasama ang suporta at dasal ng buong barangay. Nang araw ng kanyang paglisan, nagsama-sama ang buong barangay upang magpaalam at magbigay ng suporta kay Andre. Sa biyahe patungong Maynila, halo-halo ang kanyang emosyon.
Sa bawat tanawin na dumaan sa bintana ng boss, naiisip niya ang kanyang simpleng buhay sa barangay na malayo sa ingay at bilis ng buhay sa lungsod. Kinakabahan man, may bahagi sa kanya ang nasa sabik at umaasa. Pagdating sa Maynila, halos mawala siya sa dami ng tao at gusali. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang malalaking billboards at naramdaman ang panginginig ng lupa sa ilalim ng rumaragasang mga sasakyan. Dinala siya ng kanyang mga paa sa hotel kung saan siya titira habang ginaganap ang kompetisyon. Kinagabihan, habang nag-eensayo sa kanyang kwarto, tumawag si Tita Luz. "Kamusta ka na dyan, Andre? Nakapag-ensayo ka na ba?" tanong niya. "Opo tita," sagot ni Andre, ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala. "Iba pala talaga dito tita. Malaki at nakakatakot, pero pinipilit kong maging matatag. Ayaw kong sayangin ang tiwala ng mga tao sa akin. Alam kong kaya mo yan. Tandaan mo, ang Maynila, tulad ng dagat, ay maaaring maging mapanghamon, pero ito rin ang magpapatibay sa'yo. Ang mahalaga, dala mo ang pangarap mo at ang suporta namin. Ibuhos mo lang ang lahat, at ipakita mo kung sino ka," payo ni Tita Luz, na lalo pang nagpalakas ng loob ni Andre. Sa mga sumunod na araw, habang papalapit ang kompetisyon, mas naging seryoso si Andre sa kanyang paghahanda. Sa kanyang isip, paulit-ulit niyang sinasariwa ang mga salita ng kanyang Tita Luz at ng kanyang mga kaibigan. Handa na siyang harapin ang hamon, hindi lang para sa kanyang sarili kundi para sa buong barangay na umaasa at naniniwala sa kanyang kakayahan. Sa araw ng kompetisyon, ang backstage ng malaking auditorium ay puno ng kaba at excitement. Si Andre, bagamat mayroong pag-aalangan, ay dama ang bigat ng responsibilidad na dala ng kanyang pagkakataong ito. Habang naghahanda, naririnig niya ang iba't ibang boses ng kapwa kalahok, ang ilan ay nagpapataasan ng boses, ang ilan naman ay tahimik na nagmumuni-muni. Isang partikular na tinig ang umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig, si Ricky, isang batikang singer na kilala hindi lamang sa kanyang talento, kundi pati na rin sa kanyang koneksyon sa industriya ng musika. Siya ay kilala rin sa pagiging magaling na kalaban, at hindi niya itinago ang kanyang pagkadismaya sa pagpasok ng mga bagong talento tulad ni Andre. Nakita ni Ricky si Andre na nag-eensayo sa isang sulok. Lumapit siya dito, dala ang isang ngiti na puno ng pagkukunwari. "Andre, di ba, narinig ko ang mga papuri sa'yo. Sabi nila, ikaw daw ang bagong tuklas na magpapabago sa laro," sabi ni Ricky. Ang tono ay may bahid ng panunuya. Tumugon si Andre, pinipilit itago ang kanyang kaba. "Salamat po. Ako'y narito lamang para kumanta at sana'y magustuhan ng mga tao. Napakabait mong bata, ngunit tandaan mo, hindi lahat dito ay magiging masaya sa iyong pag-angat. Ang mundo ng musika ay puno ng inggit at kompetisyon. Hindi sapat ang talento," patuloy ni Ricky, tila sinusukat ang kanyang reaksyon. "Salamat sa paalala. Ako'y nandito para matuto at sana, upang makapagbigay inspirasyon," sagot ni Andre. Ngayon ay mas matatag ang boses, kahit paano'y natutunan na niyang harapin ang ganitong uri ng tao. Habang papalapit ang oras ng kanyang pagtatanghal, humigting ang kanyang pag-aalala. Ngunit sa kanyang isip, umaalingaw-ngaw ang mga salita ng pag-asa at suporta mula sa kanyang mga kaibigan at pamilya sa barangay. Pinahid niya ang pawis sa kanyang noo, kinuha ang mikropono, at lumakad patungo sa entablado. Ang mga ilaw ng entablado ay nakakasilaw, ang ingay ng madla ay nakabibingi, ngunit sa sandaling iyon, nang simulan ni Andre ang unang nota, unti-unting nawala ang kanyang takot. Ang bawat linya ng kanyang kanta ay puno ng emosyon, ang kanyang tinig ay umaalingaw sa buong auditorium, bawat nota ay tumatagos sa puso ng mga nakikinig. Sa audience, kahit si Ricky, na unay mapanuri at may duda, ay napilitang pahalagahan ang pambihirang talento na ipinapamalas ni Andre. Ang pagtanggap ng madla, ang palakpakan at mga hiyaw, ay nagpatibay sa loob ni Andre. Napatunayan niya na sa kabila ng mga hamon at paninira, ang kanyang musika at ang katapatan sa kanyang sining ang magdadala sa kanya sa tuktok. Pagbaba niya ng entablado, sinalubong siya ng mga kapwa kalahok na may ngiti at paghanga. Kahit si Ricky, na sa unay tila banta sa kanya, ay lumapit at nag-alok ng kamay. "Magaling Andre, ipinakita mo na hindi lang sa salita nagtatapos ang musika, kundi sa gawa," wika ni Ricky. Ang dati niyang panunuya ay napalitan ng respeto. Matapos ang kanyang unang matagumpay na pagtatanghal, naging laman ng usap-usapan sa buong kompetisyon si Andre.
Ngunit sa bawat pag-akyat ng tagumpay, hindi maiiwasan ang mga pagsubok na dumating. Habang tumatagal, mas lalo pang umigting ang paninira at panlalait mula sa ilang mga kalaban at kanilang mga taga-suporta, na tila nagpapaligsahan sa paghila pababa sa kanya. Isang gabi, habang nagpapahinga si Andre sa kanyang dressing room, may kumatok sa pinto. Siya ay sina Gabby at Luisa, mga kapwa kalahok na kilala sa kanilang magagandang tinig at malakas na impluwensya sa loob ng industriya. Pasensya na sa biglaang dalaw, Andre, simula ni Gabby, pero gusto lang namin malaman kung paano mo nahaharap ang lahat ng ito. Hindi biro ang mga naririnig naming paninira sa'yo. Totoo, Andre, dagdag ni Luisa, parang araw-araw na lang may bagong kwento. Paano mo ito kinakaya? Napabuntong hininga si Andre, salamat sa inyong pag-aalala. Hindi madali, pero pinipilit kong huwag magpaapekto. Ang mahalaga sa akin ay ang pagkakataong ipakita ang aking musika. Alam kong sa huli, ang katotohanan din ang mananaig. Ang galing mo ha, tugon ni Gabby na may paghanga, hindi lahat ay kaya ang ganitong sitwasyon. Ikaw, patuloy lang sa paggawa ng maganda mong musika. Oo, sang-ayon ni Luisa, at alam mo, Andre, kahit paano, binibigyan mo kami ng inspirasyon. Ipinapakita mo na posible pa ring magtagumpay ng marangal. Nakaramdam si Andre ng kaunting ginhawa sa mga salitang iyon. Kahit papaano, may nakakakita at nakakaunawa sa kanyang pinagdadaanan. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang mga pagsubok. Minsan, sa mga ensayo, may mga teknikal na problema na tila sinadya para lituhin siya. Sa mga panayam, may ilang mapanlinlang na tanong na naglalayong ilagay siya sa alanganin. Ngunit sa bawat hamon, mas lalo lamang pinatitibay ni Andre ang kanyang loob at determinasyon na ipakita ang kanyang tunay na kakayahan. Sa isa sa mga pinakamahalagang gabi ng kompetisyon, nang siya ay tawagin sa entablado, ramdam ni Andre ang bigat ng mga mata na nakatingin sa kanya, nag-aabang ng kanyang muling pagkabigo. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, pinili niyang gamitin ito bilang lakas. Nang simulan niya ang kanyang awitin, isang mahirap at teknikal na piraso na nangangailangan ng malalim na emosyonal na koneksyon, kanyang ipinakita ang buong saklaw ng kanyang talento. Ang kanyang boses ay umalingaw sa buong auditorium, bawat nota ay tumatama sa puso ng bawat manunood. Pagkatapos ng kanyang pagtatanghal, ang madla ay tumayo bilang pagpupugay sa kanyang galing at tapang. Ang mga palakpak at hiyawan ay tila nagpapahiwatig ng pagkilala hindi lamang sa kanyang talento kundi pati na rin sa kanyang katatagan sa harap ng mga pagsubok. Sa backstage, sinalubong siya ni Gabby at Luisa na may ngiti at yakap. Iyan ang sinasabi namin, Andre. Walang makakatago sa tunay na talento, sabi ni Gabby. Pinatunayan mo na hindi ka lang basta singer. Isa kang tunay na artist na may puso at lakas ng loob, dagdag ni Luisa. Nang gabing iyon, habang nag-iisa si Andre sa kanyang silid, dama niya ang isang malalim na kasiyahan. Sa kabila ng lahat ng paninira at mga pagsubok, kanyang napatunayan na ang tunay na talento at determinasyon ay hindi maikukubli. Ang kanyang mga awitin, na umantig sa puso ng marami, ay naging simbolo ng kanyang sunod-sunod na tagumpay. Sa wakas, dumating ang gabi ng panghuling laban sa kompetisyon. Ang auditorium ay puno ng mga tao, at ang hangin ay puno ng elektrisidad mula sa sabik na madla. Ang mga ilaw ng entablado ay kumikislap, nagbibigay ng isang malaking tanghalan na tila ba nagsasabi na ito ang magiging pinakamahalagang gabi sa buhay ni Andre. Bago ang kanyang huling pagtatanghal, habang nasa backstage, isang producer ng palabas ang lumapit kay Andre. Handa ka na ba, Andre? Alam mo, marami ang nag-aabang sa iyong pag-awit ngayong gabi. Ikaw ang pinag-uusapan ng lahat, sabi ng producer. Ang tono ay puno ng paghanga at pag-asa. Pinipilit kong maging handa, sagot ni Andre, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Salamat po sa lahat ng suporta. Hindi ko po akalain na aabot ako dito. Ano man ang mangyari ngayong gabi, magiging masaya ako sa lahat ng natutunan at mga taong nakilala ko. Yan ang magandang pananaw, Andre. Tandaan mo, gaano man kalaki ang entablado, ang mahalaga ay ang puso ng iyong pagtatanghal. Ipakita mo sa kanila kung sino ka, sabi ng producer, bago siya tuluyang umalis para asikasuhin ang iba pang mga detalye ng palabas. Habang naghihintay sa tabi ng entablado, nakita ni Andre si Ricky, na ngayon ay mas mukhang suportado kaysa dati. Andre, kahit ano pa ang mangyari ngayong gabi, napatunayan mo na ang iyong lugar dito. Maganda na ang naipakita mo,
sabi ni Ricky, na ngayon ay may ngiti ng tunay na paghanga. Salamat Ricky. Marami akong natutunan mula sa inyong lahat dito, at nagpapasalamat ako sa pagkakataong ito, tugon ni Andre. Ngayon ay may higit na kumpiyansa sa kanyang tinig. Nang tawagin na ang kanyang pangalan, lumakad si Andre papunta sa gitna ng entablado. Ang bawat hakbang ay puno ng determinasyon. Nang magsimula ang musika, buong puso niyang inawit ang kanyang piraso, isang malalim at makabuluhang kanta na sumasalamin sa kanyang buong paglalakbay. Ang madla ay tahimik sa simula, ngunit habang tumatagal ang pagtatanghal, nagsimula silang magpalakpak at sumabay sa bawat nota. Ang emosyon sa auditorium ay ramdam na ramdam, at nang matapos si Andre, isang standing ovation ang kanyang natanggap. Ang mga audience, kasama na ang mga hurado, ay nakatayo, pumapalakpak, at ilan pa nga ay lumuluha. Pagbalik sa backstage, sinalubong siya ng kanyang mga kapwa kalahok at ng production team ng mga yakap at pagbati. Nakakamangha Andre, binigyan mo kami ng isang hindi malilimutang gabi, sabi ni Luisa, na ngayon ay parang isang malapit na kaibigan na. Habang hinihintay ang desisyon ng mga hurado, nagkaroon si Andre ng sandaling magnilay. Ano man ang resulta, alam niyang nagbago na ang kanyang buhay. Nagpapasalamat siya sa suporta ng kanyang barangay, sa kanyang pamilya, at sa mga bagong kaibigang kanyang nakilala sa landas na ito. Nang i-anunsyo na siya ang nanalo, parang tumigil ang mundo ni Andre sa sandaling iyon. Ang sigawan at palakpakan ay umalingaw-ngaw, ngunit sa kanyang mga tainga, ito ay parang malayong musika. Sa kanyang puso, alam niyang ito ang simula ng isang bagong kabanata, ang kanyang pangarap na maging isang magaling na singer ay nagkatotoo na, hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para sa lahat ng naniwala at sumuporta sa kanya mula pa sa simula. Nang bumalik si Andre sa kanyang barangay, sinalubong siya ng isang pagdiriwang na hindi niya inaasahan. Ang buong barangay ay lumabas upang salubungin ang kanilang bagong bayani. Mga banderitas at mga palamuting gawa sa mga lokal na materyales ang nakasabit sa kahabaan ng kalsada, at bawat mukha ay nagliliwanag sa ngiti at pagmamalaki. Habang papalapit ang sinasakyan niyang truck sa plaza ng barangay, naririnig ni Andre ang malakas na tugtog ng mga lokal na banda at ang masigabong palakpakan. Bumaba siya mula sa truck, at agad siyang sinalubong ni Tita Luz na may luha sa mga mata. Andre anak, hindi mo alam kung gaano kami ka-proud sa'yo, sambit ni Tita Luz habang mahigpit siyang niyakap. Pinakita mo sa buong mundo ang galing ng ating barangay. Para sa inyo po ito tita. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po ito magagawa, tugon ni Andre, ang kanyang mga mata rin lumuluha. Habang naglalakad siya patungo sa gitna ng plaza, napapaligiran siya ng mga kabataan ng barangay na nais makakuha ng litrato kasama siya. Si Mang Cardo, na unang nagudyok sa kanya na sumali sa kompetisyon, lumapit din upang batiin siya. Andre, binigyan mo kami ng inspirasyon. Isa kang patunay na ang pagsisikap at pagiging totoo sa sarili ay magbubunga ng maganda, sabi ni Mang Cardo, puno ng paghanga. Salamat po Mang Cardo. Lahat po ng natutunan ko dito sa atin, dinala ko po doon sa Maynila. Ito po'y para sa ating lahat, sagot ni Andre, kanyang kamay ay nakaturo sa puso. Sa plaza, isang malaking entablado ang inihanda para sa isang mini-concert kung saan inaasahan si Andre na kumanta. Bago siya umakyat sa entablado, lumapit ang alkalde ng kanilang bayan, kasama ang iba pang lokal na opisyal. Andre, sa ngalan ng buong barangay at ng ating bayan, nais kong ipahayag ang aming pasasalamat at pagpupugay sa iyong mga nagawa. Ikaw ay naging simbolo ng pag-asa at determinasyon para sa ating lahat, pahayag ng alkalde. Talagang isang malaking karangalan po ito. Maraming salamat po sa walang sawang suporta. Asahan po ninyo na patuloy kong dadalhin ang pangalan ng ating barangay kahit saan man ako magpunta, tugon ni Andre. Pagkatapos ng maikling seremonya, umakyat si Andre sa entablado at nagsimula siyang kumanta. Ang bawat nota at liriko ay may dagdag na bigat at damdamin, dahil alam niyang ito ay kanyang inaalay hindi lamang bilang pasasalamat, kundi bilang pagbabalik ng biyayang kanyang natanggap. Habang kumakanta, tinitingnan niya ang mga mukha sa kanyang paligid, ang mga batang nangangarap na maging katulad niya, ang mga matatanda na may luha sa kanilang mga mata, at ang mga kabataang tila ba nakakita ng bagong idolo. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na bigat at kahulugan ng kanyang tagumpay, hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat ng sumuporta sa kanya, naniwala sa kanya, at nagbigay inspirasyon sa kanya na patuloy na abutin ang kanyang mga pangarap.
Matapos ang maligayang pagbabalik at pagdiriwang sa barangay, hindi nagtagal ay nakatanggap si Andre ng alok mula sa isang sikat na music label sa Maynila para mag-record ng kanyang unang album. Ang oportunidad na ito ay isang pangarap na nagkatotoo para kay Andre, ngunit dala rin nito ang bagong hanay ng mga hamon at responsibilidad. Sa unang araw ng recording, habang papasok siya sa studio, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Sinalubong siya ni Mr. Reyes, ang producer ng album, na kilala sa paggawa ng maraming sikat na album sa industriya. Andre, maligayang pagdating. Handa ka na bang simulan ang iyong bagong kabanata bilang recording artist? Bati ni Mr. Reyes, na may ngiti ng pagtanggap. Opo Mr. Reyes, medyo kinakabahan po pero sabik na rin po akong magsimula, tugon ni Andre, na mahigpit ang hawak sa kanyang bag na naglalaman ng mga personal na listahan ng kanyang mga awitin. Narito tayo upang suportahan ka Andre. Ang album na ito ay hindi lamang tungkol sa musika, kundi tungkol din sa iyong kwento, ang iyong paglalakbay mula sa barangay hanggang sa entablado ng pambansang kompetisyon. Ito ang magiging inspirasyon para sa marami, paliwanag ni Mr. Reyes, habang ipinapakita kay Andre ang studio kung saan siya magre-record. Sa mga sumunod na linggo, puspusan ang ginawang trabaho ni Andre sa studio. Bawat araw ay puno ng pag-record, pag-review, at pag-polish ng kanyang mga kanta. Ang mga letra ng kanyang mga awitin ay nagsilbing salamin ng kanyang mga karanasan at damdamin, mula sa simpleng buhay sa barangay, hanggang sa mga hamon at tagumpay niya sa Maynila. Isang hapon, habang nagpapahinga sila sa pagitan ng mga session, lumapit si Andre kay Mr. Reyes. Mr. Reyes, gusto ko po sanang siguraduhin na ang mga kantang ito ay magdudulot ng pag-asa at inspirasyon. Gusto ko pong maramdaman ng mga tao na kahit anong hirap ang pinagdadaanan nila, may pag-asa pa rin. Tama ka Andre. At doon papasok ang kahalagahan ng iyong musika. Ipapakita mo sa kanila na posible ang pagbabago, at na may magandang bukas na naghihintay basta't hindi magpapatalo sa mga pagsubok, sagot ni Mr. Reyes, nakangiting tunay na naantig sa sinseridad ni Andre. Nang ilabas ang album, agad itong naging hit sa mga tao. Ang kanyang mga awitin ay naging regular na bahagi ng mga lokal na radio station, at mabilis na umakyat sa mga music charts. Hindi nagtagal, ang album ay naging platinum, isang patunay ng malawak na pagtanggap ng publiko sa kanyang musika. Sa isang event para sa pagdiriwang ng tagumpay ng kanyang album, nakatayo si Andre sa harap ng maraming tao, mga tagahanga, mga kapwa singer, at mga kritiko. Nais kong magpasalamat sa inyong lahat sa hindi matatawarang suporta. Ang album na ito ay hindi lamang tungkol sa akin, kundi pati na rin sa bawat isa sa inyo na naniniwala na ang musika ay may kapangyarihang baguhin ang buhay. Pasasalamat ni Andre. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon at pasasalamat. Sa gabing iyon, habang ang mga tao ay nagdiriwang, naramdaman ni Andre ang malalim na kasiyahan at pagpapasalamat. Ang kanyang musika, na nagsimula sa simpleng pag-awit sa tabi ng dagat, ay ngayon ay nagsisilbing liwanag at inspirasyon para sa marami. Ang kanyang mga awitin ay naging simbolo ng pag-asa, katatagan, at ang walang hanggang paniniwala sa mga pangarap. Matapos ang matagumpay na paglulunsad ng kanyang album, hindi nagtagal ay naramdaman ni Andre ang pangangailangan na ibalik ang biyayang kanyang natanggap sa kanyang pinagmulang komunidad. Sa tulong ng kanyang kita mula sa musika, nagpasya siyang bumili ng mga bagong bangka na may mas malalaking makina para sa mga kapwa mangingisda sa kanyang barangay. Isang maalinsangang hapon, habang naglalakad siya sa dalampasigan kung saan siya madalas mangisda noon, nakita niya si Mang Cardo at ilang matatandang mangingisda na nagkukumpuni ng kanilang mga lumang bangka. Malapit na ang bagyo, kailangan na nating ihanda ang mga bangkang ito, pero matatagalan pa ata bago natin matapos ito, sambit ni Mang Cardo, na tila ba nahihirapan sa pagkukumpuni. Andre, ikaw pala. Kumusta na? Bati ng isang mangingisda na si Mang Jun, na nakakilala sa kanya agad. Mabuti naman po Mang Jun. Napadaan lang po ako para tingnan kung paano ko pa matutulungan ang ating barangay, sagot ni Andre, na may ngiti ng pagmamalaki at pasasalamat. Talaga bang bumalik ka para tumulong? Biyaya ka talaga sa amin iho, wika ni Mang Cardo, habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Opo Mang Cardo, sa katunayan, may sorpresa po ako para sa inyong lahat. Bumili po ako ng ilang bagong bangka na may mas malalaking makina para mapabuti ang ating pangkabuhayan, pahayag ni Andre. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa excitement. Sa narinig, napahinto ang mga mangingisda sa kanilang ginagawa,
at napalitan ng pagtataka at tuwa ang kanilang pagod na mukha. Totoo ba yan, Andre? Mga bagong bangka, tanong ni Mang Jun, hindi makapaniwala. Opo, totoo po. Gusto ko pong siguraduhin na mas mapapadali ang inyong pangingisda at mas ligtas kayo sa laot, lalo na kung may bagyo. Tugon ni Andre, na may kasiyahan sa kanyang puso na makitang umangat ang moral ng kanyang mga kababayan. Ilang araw lang ang lumipas at dumating ang mga bagong bangka. Ang buong komunidad ay nagtipon sa dalampasigan para saksihan ang pagdating ng mga ito. Ang mga bata ay tumatakbo at nagtatawanan sa dalampasigan, habang ang mga matatanda ay nagpapalitan ng kwento at nagpasalamat sa magandang kapalaran. Ngayon, mas marami na tayong manghuhuling isda at mas malayo na rin ang ating mararating, sabi ni Mang Cardo, habang pinapasadahan ng tingin ang mga bagong bangka. Sa araw na iyon, nagkaroon ng munting salo-salo sa tabing dagat. Si Andre, kahit sikat na sa buong bansa, ay simpleng nakihalubilo, kumain, at nakipagtawanan kasama ang kanyang mga kabarangay. Sa mga sandaling iyon, nadama niya ang tunay na diwa ng kanyang tagumpay, ang pagbabalik ng biyaya sa lugar na nagsilbing tahanan at pundasyon ng kanyang mga pangarap. Habang papalubog ang araw, lumapit si Andre sa tabi ni Mang Cardo, tumingin sa malawak na dagat, at sinabing, "Salamat po sa paggabay at pagtitiwala. Ang lahat ng ito, para sa atin ito, para sa ating barangay. Iho, ikaw ang biyaya sa amin. Salamat sa hindi mo paglimot kung saan ka nanggaling. Proud kami sa'yo," tugon ni Mang Cardo, na may ngiti ng kasiyahan at pagmamalaki. Ang tagumpay ni Andre ay hindi lamang isang kwento ng personal na tagumpay kundi isang patunay na ang tunay na kahulugan ng pag-unlad ay nasa pagbabahagi ng biyaya sa iba, lalo na sa mga nangangailangan at naging bahagi ng iyong paglalakbay. Matapos ang pagbibigay ng mga bangka sa mga mangingisda, hindi pa rin natatapos ang pagbabalik ng biyaya ni Andre. Isa pa sa kanyang nais gawin ay ang magtayo ng isang bagong tahanan para sa kanyang tita Luz, bilang pasasalamat sa walang sawang pag-aaruga at pagmamahal nito sa kanya mula nang siya'y maulila. Isang umaga, habang sila ay nagkakape sa lumang bahay kung saan siya lumaki, dahan-dahan niyang binuksan ang paksa kay Tita Luz. "Tita, alam ko po na mahal ninyo ang bahay na ito dahil sa mga alaala, pero naisip ko po sana na magpatayo ng bago at mas komportableng bahay para sa inyo," simula ni Andre. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at pagmamahal. Si Tita Luz, na nooy humihigop ng kanyang kape, ay tila natigilan. "Bago, bahay. Para sa atin." "Opo, tita. Para po ito sa inyo, sa lahat ng ginawa ninyo para sa akin. Gusto ko pong magkaroon kayo ng isang magandang tahanan na masasabi ninyong bunga ng pagmamahal, bilang pasasalamat ko po sa inyo," paliwanag ni Andre, habang hinahawakan ang kamay ng kanyang Tita Luz. Luha ang unang tumugon kay Tita Luz bago pa man niya mahanap ang mga salita. "Andre anak, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ikaw na nga itong may malaking tagumpay, ikaw pa rin ang nag-iisip para sa akin. Tita, kayo po ang dahilan kung bakit ako naging matatag at nakarating sa kung nasaan man ako ngayon. Utang ko po sa inyo ang lahat," tugon ni Andre, ang kanyang mga mata rin ay tumutulo na ng luha. Hindi nagtagal, sinimulan na ang pagpapatayo ng bahay. Pinili ni Andre ang isang magandang lokasyon malapit sa dalampasigan, isang lugar na malapit sa puso nilang dalawa. Tinutukan niya ang bawat detalye ng konstruksyon, sinigurado na ang bawat parte ng bahay ay sumasalamin sa kagustuhan at kaginhawaan ni Tita Luz. Sa araw ng pagpapasinaya ng bahay, isang maliit na handaan ang inihanda ni Andre para sa mga kaibigan at kapitbahay. Nang ipakita niya kay Tita Luz ang bagong tahanan, hindi nito mapigilan ang humagulgol sa tuwa. "Andre, sobra-sobra na ito. Hindi ko akalaing makakakita pa ako ng ganitong kagandang bahay sa buhay ko," sabi ni Tita Luz, habang dahan-daang tiningnan ang bawat sulok ng bahay. "Tita, bawat sulok po ng bahay na ito ay alay ko sa inyo. Sana po ay maramdaman ninyo araw-araw ang aking pasasalamat at pagmamahal," wika ni Andre, habang inaakay si Tita Luz palibot sa kanilang bagong tahanan. Sa kanilang bagong tahanan, na ngayon ay puno ng liwanag at masayang mga alaala, kapwa na dama ni Andre at Tita Luz ang isang bagong simula. Para kay Andre, ito ay hindi lamang pagbabalik ng biyaya kundi isang pagpapatibay ng kanyang pangako na alagaan ang pamilya na nag-alaga sa kanya. At para kay Tita Luz, ito ay isang pangarap na natupad, isang tahanan ng tunay na pagmamahal at pasasalamat. Matapos ang matagumpay na paglulunsad ng kanyang album, si Andre ay nagtungo sa susunod na yugto ng kanyang karera,
ang pagkakaroon ng mga konsyerto sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, at sa mga sikat na destinasyon sa ibang bansa tulad ng Hong Kong at Singapore, kung saan maraming OFW ang sabik na makita at mapakinggan siyang kumanta sa personal. Sa Maynila, ang kanyang unang malaking konsyerto ay ginanap sa isang kilalang venue na puno ng kanyang mga tagahanga. Bago magsimula ang konsyerto, habang abala ang lahat sa paghahanda, nakatanggap si Andre ng mga mensahe ng suporta at paghanga mula sa kanyang mga fans sa social media. "Excited na kami, Andre. Salamat sa pagbabahagi ng iyong talento," sabi ng isang komento mula sa isang tagahanga. "Andre, dinadala mo ang puso ng Pilipinas sa bawat kanta mo. Kita-kits mamaya," sambit ng isa pa. Habang binabasa niya ang mga mensahe, hindi maipaliwanag ni Andre ang kanyang nararamdaman, ang kasiyahan at pasasalamat sa walang sawang suporta. "Maraming salamat po sa inyong lahat. Inaalay ko ang gabing ito para sa inyo," tugon niya sa kanyang mga fans sa social media. Pagkatapos ng konsyerto sa Maynila, tumulak si Andre patungong Hong Kong at Singapore, kung saan maraming OFW ang naghintay na makita siyang magtanghal. Sa Hong Kong, habang naglalakad siya sa backstage, isang grupo ng mga OFW ang personal na lumapit upang magpasalamat sa kanya. "Andre, salamat sa pagpapaalala sa amin ng aming tahanan. Kapag naririnig namin ang iyong musika, para na rin kaming nasa Pilipinas," sabi ng isang OFW. Ang mga matay lumuluha sa tuwa. "Totoo po yan, Andre. Ang iyong mga kanta, parang yakap-yakap mo na rin kami mula sa malayo," dagdag ng isa pang OFW, habang hawak ang isang munting bandila ng Pilipinas. "Talagang malaking karangalan po ang makapagbigay saya sa inyo, lalo na at malayo kayo sa ating bayan. Kayo po ang tunay na bayani," tugon ni Andre, labis ang paghanga at respeto sa mga OFW. Sa bawat lugar na kanyang pinuntahan, ang pagtanggap ng mga tao ay mainit at masigabo. Sa Singapore, ang huling hinto ng kanyang tour, isang malaking crowd ang nag-welcome sa kanya. Sa entablado, habang umaawit si Andre, kitang-kita sa mga mukha ng bawat isa ang tuwa at pagmamalaki, ang pakiramdam na sa kabila ng distansya, nagdudugtong-dugtong ang musika at kultura. Pagkatapos ng kanyang pagtatanghal, sa kanyang solo na sandali, pinagnilayan ni Andre ang kanyang narating. "Hindi lamang ito tagumpay ko, kundi tagumpay nating lahat," bulong niya sa sarili habang nakatingin sa mga bituin. Ang kanyang mga konsyerto, mula Maynila hanggang sa ibang bansa, ay hindi lamang pagtatanghal ng talento kundi pagpapalaganap ng kulturang Pilipino, at pagbibigay-pugay sa diwa ng bawat Pilipinong patuloy na lumalaban at nagsisikap sa iba't ibang panig ng mundo. Ang musika ni Andre ay nagsilbing tulay na nag-uugnay sa mga puso at damdamin, nagpapalakas ng loob, at nagpapaigting ng pagmamahal sa sariling atin. Sa gitna ng patuloy na tagumpay ni Andre, lumutang muli ang matagal ng kakompetensya at inggit sa kanya, si Ricky. Sa kabila ng mga naunang pagtatangka na magpakumbaba at kilalanin ang talento ni Andre, si Ricky ay hindi pa rin makalimot at nagpas siyang gumawa ng hakbang para siraan muli si Andre. Isang gabi, sa isang kilalang coffee shop sa Maynila, nagtipon si Ricky at ilang dati niyang kaalyado sa industriya. "Kailangan nating gawa ng paraan ito. Hindi ko matanggap na mas sikat pa siya kaysa sa akin," sabi ni Ricky. Ang kanyang boses ay puno ng galit at inggit. "Ano ang balak mo, Ricky?" tanong ng isa niyang kaibigan, na may pag-aalangan sa tono. Plano kong ilabas ang ilang maling impormasyon. Mga tsismis na sapat para masira ang kanyang reputasyon. "Kailangan ko lang ng tulong ninyo para kumalat ito," sagot ni Ricky, habang naglalaro ng kanyang kape. Habang binubuo ni Ricky ang kanyang mga plano, isang fan ni Andre na nasa kabilang mesa ang nakarinig ng buong usapan. Hindi niya mapigil ang mag-alala para kay Andre, kaya agad niya itong ipinagbigay alam sa social media, umaasang makarating ito sa kampo ni Andre. Nang mabasa ni Liza, ang manager ni Andre, ang mga babala mula sa netizens, agad niyang tinawagan si Andre. "Andre, may problema. May balita ako na may plano si Ricky at ang kanyang grupo na siraan ka. Kailangan nating paghandaan ito," pahayag ni Liza sa telepono. Nabahala si Andre sa narinig, ngunit pinili niyang manatiling mahinahon. "Salamat sa pagbahagi sa akin, Liza. Sigurado akong may paraan tayo para harapin ito ng maayos. Hindi natin hahayaan na masira ang ating pinaghirapan," sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Sa mga sumunod na araw, si Andre at ang kanyang team ay nagtrabaho ng maigi upang protektahan ang kanyang imahe.
Inorganisa nila ang isang press conference kung saan malinaw na ipinaliwanag ni Andre ang kanyang dedikasyon sa musika at ang kanyang layunin na maging positibong impluwensya sa mga tao. Nandito ako para gawin ang tama at magbigay inspirasyon sa pamamagitan ng aking musika. Hindi ako papayag na may sumira sa reputasyon na pinaghirapan natin, sabi ni Andre sa harap ng media. Ang kanyang mata ay nagpapakita ng katapangan at integridad. Ang kanyang sinseridad at malinis na hangarin ay muling nagpasigla ng suporta mula sa publiko. Ang mga tangkang paninira ni Ricky ay agad na nabigo dahil sa matibay na tiwala ng mga fans at kaibigan ni Andre. Samantala, si Ricky, sa kanyang pag-iisa, ay napaisip sa kanyang mga ginawa. Nang makita niya ang matatag na pagtanggol ng mga tao kay Andre, unti-unti niyang naramdaman ang bigat ng kanyang mga desisyon. Ang pag-asa sa pagbabago ng kanyang sarili ay nag-umpisa ng magugat sa kanyang puso. Sa huli, nagpasya si Ricky na humingi ng tawad kay Andre. Sa isang pribadong pagkikita, inilahad niya ang kanyang mga pagkakamali at ang kanyang pagnanais na magbago. Andre, mali ang ginawa ko. Hiningi ko ang pagkakataong ito para humingi ng tawad sa'yo. Sana ay mabigyan mo ako ng pagkakataon na itama ang aking mga pagkakamali, sabi ni Ricky. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng katapatan. Tinanggap ni Andre ang paghingi ng tawad ni Ricky. Lahat tayo ay may pagkakataon para sa pagbabago, Ricky. Salamat sa iyong katapatan, at sana maging simula ito ng bagong yugto para sa atin. Ang kabanatang ito sa buhay ni Andre ay hindi lamang nagpatunay ng kanyang katatagan kundi nagpamalas din ng kahalagahan ng pagpapatawad at pagkakaroon ng pag-asa sa kabila ng mga pagsubok. Sa pagtatapos ng kanyang makulay na paglalakbay, si Andre ay hindi lamang naging isang singer kundi isang simbolo ng pag-asa at positibong pagbabago. Mula sa simpleng pamumuhay bilang mangingisda, siya ngayon ay regular na lumalabas sa isang sikat na musical show tuwing linggo sa isang tanyag na TV network, kung saan kanyang ipinapamalas hindi lamang ang kanyang talento sa pag-awit kundi pati na rin ang kanyang kakayahang magbigay inspirasyon sa marami. Isang araw, habang nasa backstage ng show, nakipag-usap si Andre kay Tita Fe, isang batikang singer na naging mentor niya sa industriya. Alam mo Andre, nakakabilib ang iyong paglalakbay. Ilang beses ko nang nakita ang pagbabago ng buhay ng isang tao dahil sa musika, pero ang sa iyo ay tunay na naiiba, sabi ni Tita Fe, habang inaayos ang kanyang costume. Tita Fe, maraming salamat po. Kung wala po ang mga taong tulad ninyo na nagbigay gabay at inspirasyon sa akin, hindi po sana ako umabot sa kinaroroonan ko ngayon, tugon ni Andre. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Ngunit tandaan mo Andre, na ang iyong musika ay may kapangyarihang baguhin hindi lang ang buhay mo kundi pati na rin ang buhay ng iba. Patuloy kang kumanta mula sa puso, at ipakita mo sa mundo na ang bawat pangarap, gaano man ito kahirap abutin, ay maaaring matupad, payo ni Tita Fe, puno ng sinseridad. Opo Tita Fe. Ang bawat awit ko po ay alay ko sa mga taong patuloy na nangangarap at nagsisikap na maabot ang mga ito, sagot ni Andre, habang pinagmamasdan ang mga taong dumarating para manood ng show. Sa bawat pagtatanghal ni Andre, hindi lamang ang kanyang boses ang naririnig ng mga tao kundi ang puso at kaluluwa niya na nagpapahayag ng kanyang mga karanasan, at mga aral na natutunan sa buhay. Ang dating mangingisda na may simpleng pangarap ay naging tinig ng bayan, na nagbigay inspirasyon sa lahat na huwag sumuko sa harap ng mga pagsubok. Pagkatapos ng isang emotive performance, isang batang lalaki ang lumapit kay Andre, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa paghanga. Kuya Andre, balang araw, gusto ko rin maging katulad mo. Salamat po sa inspirasyon, sabi ng bata. Ang kanyang kamay ay mahigpit na hawak ang isang lumang larawan ni Andre na kinuha mula sa isang lumang magazine. Niyakap ni Andre ang bata at saka ngumiti, walang anuman, bata. Tandaan mo, bawat alon sa dagat ay dala ang pag-asa ng bagong simula. Habang may puso at pangarap, walang imposible. Sa huling eksena ng kwento, makikita si Andre na nakatayo sa tabi ng dagat, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Sa kanyang mukha ay nakikita ang kapayapaan at kasiyahan, hindi lamang dahil sa kanyang mga narating, kundi dahil sa kaalaman na ang kanyang musika at kwento ay nagpatibay at nagbigay inspirasyon sa napakarami. Ang kanyang buhay, tulad ng alon sa dagat, ay patuloy na umaagos at nagdadala ng bagong pag-asa sa bawat dalampasigan na kanyang nararating.